i-describe ko yung buhay ko dati sa buhay ko ngayon, masasabi ko na sobrang iba. Iba na siya sa nakaraan nung kasi dati ako yung tipo ng tao na yung gusto ko mag-isa lang ako, ayoko nang may kumakausap sa akin. Tapos lagi kong kinukumpara yung sarili ko sa iba na sasabihin ko, ba't siya ganun, ba't ako ito. Pero nung pagpasok ko sa college, dun na nagsimula yung grace ni Lord na binaksak niya sa buhay ko. Nakilala ko yung mga kaklase ko. Naka-attend ako ng care group hanggang sa nagkaroon ng question sa utak ko. Hanggang sa ngayon, eto na, unti-unti akong binabago ni Lord. Siyempre, ang pinakamahalagang tao sa buhay natin mga kabataan, number 1 is our family. Pero yun dun mo mararanasan lahat ng persecution, lahat ng masasakit na salita na mararanasan mo, na hindi mo ma-imagine, maririnig mo sa kanila lahat. Pero once na si Lord kumilo sa buhay nila, doon ka maa-amaze na masasabi mo na, wow, Lord, you're so big. You're so big talaga. Kasi makikita ko sa pamilya ko ngayon yung pagbabago. Sa mga kapatid ko, yung sila mismo yung mag-aaya na, ate, pray tayo, ate, Bible tayo. Yun, sila na yung nagpo-push. Hindi na ako kailangan ko pang sabihin. Yung nanay ko, andun yung pag nag-share ako sa kanya, na nakikinig siya, nagre-respond siya. Even sa tatay ko ngayon, alam nga, ang tatay ko, kahit nung hindi pa ako Christian, talagang ang sakit nung magsalita, tas lagi akong galit sa kanya. Pero ngayon, naisip ko na kung wala si tatay, ang lungkot pala, na wala yung naninigaw sa'yo, walang nangungulit, kasi pagka makulit yun. Ayun, ang isang goal ko na lagi kong tinataas kay Lord, yung makakilala siya kay Lord. At alam ko ngayon, unti-unti kumikilos na siya. Kahit siya yung number 1 na pag nagka-quiet time ako, siya yung number 1 na laging pinapatay ang ilaw, kahit nagbabasa ako, talagang walang papatayin niya yung ilaw. Ito yung one time na yung na-late ako ng uwi. Yun talagang hindi ko akalain na kukunin niya yung Bible. Sobrang galit niya sa akin. Tapos tinapon niya sa labas. Sobrang yung puso ko nun, parang sobrang gusto ko na lang umiyak kay Lord. Say, Lord, baguhin niyo naman yung tatay ko. Ayoko nang ganito siya kasi alam ko mahal mo din siya tulad ng pagmamahal mo sa akin. Kaya ayun, hanggang ngayon, nakikita ko yung unti-unting pagbabago sa mga maliliit na bagay. Yung tatanungin niya ako, saan ka pa pupunta? Sabi, sa church po. Kahit dati talagang pinipigilan niya ako. Ngayon, nakikita mo, andun na yung favor niya. Talagang binibigyan niya ako. Kahit wala na nga kaming pambili ng ulam o kaya ng bigas, bibigyan ako noon. Kahit coding siya, bibigyan ako noon. Basta magpapaalam lang ako. At alam ko na nothing is impossible kay Lord. Na lahat kaya niyang gawin. Walang imposible sa Kanya. Kaya kung tayo, nag-iisip tayo na sino ba yung gusto nating ilapit kay Lord, tatarin natin ang prayer kasi prayer is powerful.